Kumusta mga master? Ito ang Highspeak TV. Ito ang part 24 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilalang isang matandang pulube na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Sa buhay ng isang tao ay naranasan niyo na ba ang long distance relationship? Na kung saan ay patuloy ang pagmamahalan nyo sa isa't isa kahit na nasa malayo kayo. Pero sa tingin niyo ba ay mag-work ang ganitong klase ng relasyon? Yan ngayon ang nararamdaman ni Mike. At ilang beses na rin itong nag-a-absent sa klase niya dahil sa matinding kalungkutan at pangungulila nito sa girlfriend niya na nasa ibang bansa at nag-aaral na walang iba kundi si Rachel. Sa bidyong ito ay malalaman na kaya ni Chosen One ang itsura ng pinuno ng Red Spider. Yan ang ating alamin. Pero kung bago ka palang napadpad sa aking channel ay gusto kong makahingi ng kaunting subscribe sa inyo at huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Naging masaya nga ang gabi ng City Boys at Angels at pumunta ito sa napili nilang ride sa isang peryahan sa tapat ng kanilang eskwelahan. Ang napili nga nila Dave at Anastasia ay ang Ferris wheel at masayang masaya nga ang dalawa na magkasama. Si Narak at Che naman ay napili nila ang Octopus ride at sabi ni Che, "Parang nakakatakot naman dito, mahal ah." At sabi naman ni Rak, "First time mo ba, mahal?" At sabi naman ni Che, "Oo, mahal eh." At sabi naman ni Rock, "Kaya mo yan, kapit lang ng maigi." At ayun na nga, nang nagsimula na ang kanilang ride ay grabe ang sigaw ni Che at parang gusto na nitong tumigil na ang octopus ride nila at parang himatayin nito sa sobrang takot. At tumagal ang octopus ride ng ilang minuto at nang pagkatapos nga ng octopus ride ay nahilo itong si Che. At si Rock naman ay labis ang tawa niya kay Che at sabi nito, "Sorry mahala, ito ang napili nating rides eh." Sabi naman ni Che, "Ayaw ko nang umulit dito, mahal. Mas mabuti sigurong lumipat tayo sa Ferris wheel." At sabi naman ni Rock, "Tara mahal, para makabawi ako sa'yo." Sa kabilang pares naman, si Jane at Jake ay napili nila ang Sea Dragon kasama rin nila si Peachy at Abu. At sabi naman ni Abu, "Nice bro, good luck sa atin." At tumatawa lang itong si Jake. Habang si Abu naman ay nagtapang-tapangan pero sa loob niya ay takot na takot ito sa Sea Dragon. Kaya nga lang ay ito ang napili ni Peachy. Ganon din si Jane, gustong gusto niya ang Sea Dragon. Nang pinaandar na nga ito ay nagsimula ng manigas si Abu. At sabi nito sa kanyang sarili habang nakapikit ang mga mata nito, "Putik, parang matanggal ang kaluluwa ko dito ah." Hanggang sa patuloy na nga lang itong ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa matapos. At nang matapos na nga ay tinitigan siya ni Jake at grabe ang tawa ni Jake sa kanya. At sabi nito, "Bro, tapos na ang ride. Okay ka lang ba?" At ganoon din si Jane at Peachy. Pinagtatawanan nga itong si Abu at sabi naman ni Peachy, "Muchi, takot ka ba sa Sea Dragon?" At sabi naman ni Abu, "Di ah, nakapikit lang ako kasi pinipil ko yung moment." Habang nakatawa ito. Samantala, si Cheryl at Kira naman ay napili nila ang mini cable car. At ayun na nga, masinsinan nga ang usapan ng dalawa. At sabi ni Kira, "Cheryl, may sasabihin sana akong importante sa'yo. Sana hindi ka magalit sa akin." At sabi naman ni Cheryl, "Ano yun, Kira?" Sabi naman ni Kira, "Gustong gusto kita, Cheryl. Simula nang nakita kita at nung umiyak ka, nakaramdam ako noon na matinding kalungkutan din. Habang pinagmamasdan ka na malungkot nang nahuli si Hiei. Kitang kita ko sa mukha mo ang labis na kalungkutan nun. At andito na ako ngayon. Umaasa na sana ay mapansin mo. At masaya ako kasi napansin mo ako. At kausap mo na ngayon. At kasama pa kita sa rides na ito at kapares pa. Alam ko na masyado pang maaga, Cheryl, pero nais kong sabihin sa'yo na handa akong maghintay.
Pero nais kong sabihin sa'yo na sincere ako sa nararamdaman ko sa'yo. At napatahimik si Cheryl sa kanyang narinig. At gulat na gulat ito at halatang namumula at di makapagsalita. At bigla na lang siyang yumuko at sabi ni Kira, "Cheryl, tumingin ka sa mga mata ko. Nang malaman mo na totoo ang mga sinasabi ko at sincere na sincere ako sa pagmamahal ko sa'yo." At sabi naman ni Cheryl, "Pasensya ka na Kira pero di ko kaya. Nahihiya ako sa'yo." At ng mga oras na yun ay napangiti si Kira at sabay sabi, "Ang cute mo pala Cheryl no pag nahihiya ka." At sabi naman ni Cheryl, "Tama na Kira, wala akong barya pero salamat ha. Kasi nabigyan mo rin ako ng pansin. At may nakausap na ako ngayon. Nais kong sabihin rin sa'yo na hindi pa ako handang pumasok sa relasyon. Dahil natatakot ako na baka mangyari sa'yo ulit ang mga nangyari sa minamahal ko. Natruma na kasi ako Kira. Yung mga mahal ko ay namamatay. Natatakot ako na mahalin ka. Baka mangyari rin din yun sa'yo." At naging seryoso si Kira at sabi nito, "Oo, alam ko yun pero di ako naniniwala na ikaw ang dahilan. At di naman ako takot mamatay. Basta ang mahalaga ay minahal kita at minahal mo rin ako." Na mga oras na yun ay napaluwa si Cheryl at sabi nito, "Kung mamahalin kita ay mas buti na patago na lang. Ayaw ko talagang may mangyari sa'yo." At sabi naman ni Kira, "Handa akong magantay. At huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi dahil di yan totoo. Mas maniwala ka sa puso mo kung ano ang tinitibok niyan." At ang mga oras na yun ay hinawakan ni Kira ang mga kamay ni Cheryl. At wala na ngang nagawa si Cheryl at niyakap nito bigla si Kira. At sabi nito, "Salamat Kira." Samantala, si Dance at Sheena naman ay nasa horror train na. At excited nga itong si Dance dahil gusto nitong makachancing kay Sheena. Pag natatakot ito, pero nang umandar na nga ang train ay nasa loob na sila, ay sobrang dilim dito at biglang may kumurot kay Dance at sabi nito, "Sino yun?" At biglang may sumampal sa kanya. At sabi nito, "Buisit, masakit yun ah." Dahil sa nakakatakot nga ang mga tunog, ay natatakot na rin itong si Dance. Sa loob ay di na nga nagawa nitong mga plano niya, samantala si Sheena naman ay lagi lang tumatawa at parang chill na chill. Habang si Dance naman ay pawis na pawis at nang nasa may ilaw na area na nga sila ay gulat na gulat ito at napasigaw. At dahil sa matatakutin nga ito ay tinawanan ito ni Sheena at sabi ni Dance sa sarili niya, "Busit talaga, ang pangit ng nakatabi ko, akala ko si Sheena, hahalikan ko sana. Nakaharang pa, nakakainis." At ayun na nga, naging masaya nga ang City Boys at Angels sa magandang experience nila sa peryahan dahil namimiss na nga nila ito. At pagkatapos nga ng kanilang rides ay umuwi na nga ang mga ito. At kinabukasan nga sa bahay ni na Rock at Mike ay tahimik ang mga ito. At si Mike ay nakatungangan na lang sa kwarto niya. At nang kinatok ito ni Rock ay nagdadalawang isip itong si Mike kung bubuksan ba niya o hindi. Hanggang sa nainis na nga itong si Rock at sabi nito, "Ano ba Mike, di ka na naman ba papasok? Hindi ka naman ba mag-aaral? Buksan mo nga itong pinto." At nagalit itong si Rock at ayun na nga. Binuksan na nga ni Mike ang pintuan at gulat na gulat si Rock na namumutla ito at namamaga ang mga mata sa kakaiyak. At sabi ni Rock, "Mike, ano ba nangyayari sa'yo? Dahil ba ito kay Rachel?" At napaiyak na lamang itong si Mike at sabi ni Mike, "Wala na kami kuya. Pinagpalitan niya ako sa kaklase niya." At sabi naman ni Rock, "Paano mo nasabi Mike? Baka kaibigan lang na yon, sigurado ka ba?" At sabi naman ni Mike, "Inamin niya sa akin kuya. Dahil napapansin ko na madalas na siyang hindi nag-o-online at tamang ang hinala ko sa bigla niyang pagbabago. Akala ko matatag kami pero di pala. Nagsorry siya sa akin dahil nahulog ang loob niya sa kaklase niya. Di nga para sa amin ang long distance relationship. At bihira lang siguro talaga ang nagiging successful sa LDR na yan." At sabi naman ni Rap, "Kung wala na kayo ni Rachel at ayaw niya sa'yo ay hayaan mo na siya. Marami pa namang babae dyan. Ayaw mo na rin ba mag-aral? Gusto mo lang ba magkulong dito sa kwarto? At ayaw mo na bang sumama sa City Boys? Dahil lang sa babae na yan?
At sabi naman ni Mike, pero kuya, di ko pa kayang lumabas, di ko pa kayang mag-aral. Sobrang gulong-gulo ang isip ko. At sa mga oras na yun ay niyakap ni Rock itong si Mike. At sabi, magpakita ka sa City Boys at Angels. Tutulungan ka namin para may makakausap ka kahit di ka na muna mag-aral. Sa ngayon, basta nasa tambayan ka lang natin sa paaralan para unti-unting maibsan niyang kalungkutan mo. Di yan mawawala pag lagi kang nakakulong dito. At sabi naman ni Mike, pasensya Kuya Rock, di ko talaga kaya sa ngayon. At sa mga oras na yun ay wala nang nagawa si Rock kundi ang pabayaan lang muna si Mike. At ayun na nga, umalis na nga itong si Rock. At dahil sa labis na kalungkutan ni Mike ay gusto nitong uminom ng alak. Kaya lumabas ito saglit para bumili ng alak. At habang naglalakad ito at dahil dito nakatingin sa ninadaanan niya ay may nabangga itong isang lalaki. At sabi ng lalaki, pasensya na kung nabangga kita. Pero si Mike ng mga oras na yun ay nagsorry din. At sabi nito, pasensya din tol, di kasi ako nakatingin. At nang tingnan niya nga ang lalaki ay parang nakakatakot ang mga titig nito. At nang nakabili na nga itong si Mike ay bumalik na agad ito sa bahay nila. At di pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga titig ng lalaking nabangga niya. Sa kabilang banda naman, ang Red Spider ay nagpaplano na para kunin ang mga pera at droga sa katransaksyon ng kanilang pinuno. At kinagabihan nga ay sinasagawa na nga ng Red Spider ang maitim na plano nila. Nakipagkita nga ang mga ito sa katransaksyon ng pinuno nila sa isang sikretong lugar. At ayun na nga, nagkapalitan nga ng droga at pera ang bawat panig. At agad umalis ang bawat panig pero nang di pa nakakaliw ang transaksyon ng Red Spider ay paunti-unting natutumba ang mga ito. Hanggang sa namatay na nga ang lahat sa loob lamang ng 1 minuto. At ayun na nga, ang may pakananga ng sikretong pamamaril ay walang iba kundi si Shadow, ang huling membro ng Red Spider. Nagbihasa rin sa baril. At sabi, di man lang ako pinagpawisan. Sabi naman ni Hunter, siya pala si Shadow, ang dati kong kasamahan. Siya rin ay dating membro ng Red Spider na nagbakasyon at kasamahan ko siya dati. At sabi naman ni Shadow, wala ba si pinuno dito? Kasi pinapunta niya lang ako dito. At wala na ba si Buje? Napakahina naman ng mga yun. Pati rin ba si Sniper ay wala na rin? At ayun na nga, kinuha na nga ng Red Spider ang mga droga at pera na nasa loob ng case. At tumipas pa ang isang araw, ay nakapag-decide na nga itong si Mike na pumasok sa eskwela at sumabay na nga ito sa kanyang Kuya Rock. At nagsorry ito. At nang matapos nga, ang klase ng lahat ay nagtipon-tipon ang mga ito. At sabi ni Dance, Mike, okay ka lang ba bro? Kung may problema ka, andito naman kami. At sabi naman ni Mike, oh Dance, may malaki akong problema. Wala na kasi kami ni Rachel. At ayun na nga, ipaniliwanag ni Mike ang lahat sa City Boys kung ano nangyari, pati na rin sa Angels. Dahil nga sa mga sinasabi ni Mike, ay nakadecide ang City Boys at Angels na magbanding buong gabi. Kasi kinabukasan ay wala silang pasok. Kaya ang sabi ni Dave, gusto niyo ba? Sa mansyon tayong lahat. At sabi naman ni Jake, mansyon bro? At sabi naman ni Abo, oh Jake, sobrang laki ng bahay ni Young Master. At sabi ni Dave, okay lang ba sa inyo na sa mansyon muna tayo lahat magbanding? Mag-usapan at mag-inuman ng kaunti. Ano guys, game kayo? At sabi naman ni Jake, game ako dyan bro. At ng mga oras na yun ay kumpleto na nga ang barkada. At nang papalabas nga ang mga ito ay nakasalubong ng City Boy si Kulas na nag-iisa. At sabi ni Dave, oh Kulas, saan ang dalawang blue speed mong kasama? At sabi naman ni Kulas, nauna nang umuwi eh. Ikaw ba't di ka pa umuwi? At sabi naman ni Kulas, di ko alam pero nalulungkot kasi ako sa ngayon. At sabi naman ni Chi at Pichi, Kulas, sumama ka na lang sa amin. At sabi naman ni Dave, oo nga Kulas, banding tayo kwentuhan. At inuman ng kaunti. Wala naman din tayong pasok bukas. At sa gitna ng usapan ng lahat ay nakita na naman ni Mike ang misteryosong lalaki na nakabanggaan niya sa 7-Eleven. At sabi nito sa sarili niya, bakit kaya sa tuwing nakikita ko ang lalaking yan ay lumalakas at tibok ng puso ko at parang natatakot ako. At ng mga oras na yun, ang lalaki ay sumakay na nga ito sa kanyang sasakyan pa uwi. Pero di niya ito nakita si Mike. At ayun na nga,
ang City Boys at Angels ay pumunta na lahat sa mansyon nila Dave. At nang paparating na nga ang lahat, ay pinaghanda na nga sila ng makakain. Na maoras na yun ay tumulong ang nanay na Anastasia. At nagulat si Dave at sabi nito, "Nay, hayaan mo po ang mga yaya ang mag-asikaso sa atin." Sabi naman ng mga yaya, "Young master, pasensya na, nagpumalit kasi si nanay na tumulong." At sabi naman ng Anastasia, "Ganyan talaga si nanay, love. Hindi kasi niya kaya na walang ginagawa at hindi siya mapalagay." At ayun na nga, napangiti na lang si Dave at sabi, "Ganun ba? Salamat, Nay ha." At ayun na nga, nakaupo na nga ang lahat sa pagkainan at andun din si Lee at Richard. At sabi naman ni Dave, "Ang saya naman natin no, para tayong isang pamilya." Sabi naman ni Dance, "Oo bro, pamilya na talaga tayo. Sayang wala na si Lemard." At nang marinig ng lahat ang pangalan ni Lemard, ay napatahimik sila, lalo na si Cheryl. At sabi naman ni Dance, "Pasensya guys, nabigla lang kasi ako." At sabi naman ni Cheryl, "Okay lang Dance." At sabi naman ni Dave, "Nakakamiss nga si Lemard, ang mga ngiti niya." At sabi naman ni Abo, "Sana masaya na nga siya kung nasan siya ngayon." At sabi naman ni Kira, "Kailangan natin i-enjoy ang buhay. At kung may mga importanteng tao mananawala sa ating buhay ay kailangan nating labanan ang kalungkutan." At sabi naman ni Pichi, "Tama ka dyan dude." At sabi naman ni Mike, "Salamat Kira, tama ka nga. Ngayon wala na si Rachel sa buhay ko ay pipilitin ko pa rin maging masaya." At ayun na nga, seryoso nga ang usapan ng lahat. At bigla na lang tumunog ang tiyan ni Dance at halatang nagugutom. Sa mga oras na yun ay napatawa ang lahat at sabi naman ni Dave, "Ano pa nintay nyo? Kainan na." At masayang masaya ang lahat na nagkakainan habang nagkwekwentuhan. At sabi naman ni Jane, "Ang swerte natin kasi naging kaibigan natin ang isang napakayamang binata na walang pinipiling kaibigan." At si Jake naman ng mga oras na yun ay masayang masaya at sabi nito, "Salamat sa inyong lahat ha, sa pagtanggap nyo sa akin. At sa kabaitan nyo, lalo ko na young master. Sobrang masayang masaya ako dahil ang babait nyong lahat." At sabi naman ni Kulas na halatang gulat na gulat pa rin, "Grabe Dave, hindi ko inakala na ganito ka pala kayaman. At maraming salamat sa iyo dahil pinatuloy mo ako dito sa mansyon mo. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Alam nyo ba na sobrang depressed ko ngayong mga nakaraang araw. Pero maraming salamat dahil nakasama ako ngayon sa araw na ito. Sobrang masayang masaya na ako." At sabi naman ni Pichi at Che, "Mas mabuti siguro Kulas na sumama na lang kayo sa amin. Kahit saan kami magpunta, kahit saan kami magbanding. Para mas enjoy. The more, the merrier, di ba young master?" At sabi naman ni Dave, "Walang problema yun sa akin, mas maganda nga pag marami tayo. At dahil matagal na rin namin kilala ang Blue Speed, kaya Kulas sabihan mo yung dalawa mong kasamahan na si Darwin at Makmak na welcome sila sa amin." At sabi naman ni Kulas, "Grabe ang bait mo talaga, Dave. O mas mabuting sabihin kong iyang master." At sabi naman ni Dave, "Kahit Dave na lang itawag mo sa akin Kulas ay walang problema." At ayun na nga, pagkatapos kumain ng lahat ay nag-pool party ang mga ito. Bago pa man sila nakarating sa mansyon ay pinahanda na ni Dave ang mga inumin nila sa pool party. At sabi naman ng mga babae nilang kasamahan, "Magpo-pool party pala tayo." At sabi naman ni Sheena, "Di kasi ako handa young master." At sabi naman ni Dave, "Huwag kayong mag-alala sa suotin nyo, kunin nyo lang dyan. Nakaready ni lahat sa pagligo nyo sa pool. May beating suit na dyan." At ayun na nga, nag-uumapaw nga sa kaseksihan ng Angels nang sinuot nila ang kanilang mga bathing suit. At ang City Boys naman ay parang tumutulo ang laway na nakita nila ang mga babae nilang kasamahan. At sabi ni Dance sa kanyang isipan habang tumutulo ang laway nito, "Oh my heaven kung Sheena." At sabi naman ni Kira habang nakatitig ito kay Cheryl, "Oh my, grabe Cheryl." Si Rock naman na nakita niya si Che ay speechless ito, habang si Mike naman ay tumingin na lang sa kalangitan dahil alam niya na wala na rin man siyang kapares. Habang si Lee at si Richard naman ay ganun din na ginawa, tumingin nga ito sa kalangitan at para bang out of nowhere. Si Jake naman ay nasiksihan rin siya kay Jane at sabi nito kay Jane, "Wow Jane, nice body ha." At sabi naman ni Jane, "Salamat Jake, syempre alagang alaga yan." Si Dave naman ay patay mali siya lang at tahimik lang ng mga oras na yon.
Pero sabi nito sa kanyang sarili, grabe ka naman love, nakakatukso ka. At ayun na nga, masayang masaya nga lahat sa inuman nila at banding nila na magkakasama. At si Kulas naman ng mga oras na yun ay labis ang kasiyahan na nadarama. At sabi nito, grabe ang saya-saya naman dito, pwede ba yung master dito na lang ako? At sa mga oras na yun ay napatawa na lang ang lahat sa sinabi ni Kulas. At sabi naman ni Che at Puichi, okay lang yan Kulas, ganyan din kami nung nagsimula kaming pumunta dito. At lumipas nga ilang minuto ay nalasing na nga ang iba nilang kasamahan, lalong-lalo na itong si Mike. Pero noong mga oras na yun ay biglang binangungot si Mike at bigla na lang pumasok sa isipan niya ang mata ng lalaking nabangga niya. Sa kabilang banda naman ay nagtipon-tipon ang Red Spider at kumpleto na nga ang mga ito sa pagdagdag ni Shadow. Habang nakatalikod nga ang pinuno nila ay tinanggal nito saglit ang kanyang mask at minamanmanan itong mabuti ni Chosen One para makita kung ano ba talaga ang itsura ng pinuno nila. At maswerte si Chosen One dahil manakita itong salamin. At nag-reflect nga doon ang itsura ng pinuno nila pero hindi niya klaro kasi nasa malayo siya. Kaya habang tinitingnan ito ni Chosen One ay nagulat siya nang bigla itong pinutukan ni Shadow ng baril. At sabay sabi, dapat walang salamin dito pinuno, baka makita ng mga kasama natin. At sigurado ka ba pinuno na mapagkakatiwalaan natin ang mga ito? At sabi naman ng pinuno, huwag kang mag-alala Shadow, mapagkakatiwalaan natin ang mga yan. At sabi naman ng Trigger One, lakas ng loob mong sabihin sa amin yan sa harapan namin kung mapagkakatiwalaan kami. At sabi naman Chosen One, oo nga, bakit? Ganyan ka. Ikaw nga itong huling nagpakita. At sabi naman pinuno, si Shadow ang kaunahan ko naging kakampi. At siya lang ang nakakaalam ng buo kong itsura at buo kong pagkatao at si Shadow ang pangalawa sa pinakamalakas dito. Ako ang una at si Shadow ang pangalawa. Dahil tinalo ni Shadow si Hunter nung naglaban sila para malaman ko kung sino ang pinakamalakas. At ng mga oras na yun ay nainis si Chosen One kay Shadow dahil mutika na niya sanang makita ang itsura ng pinuno nila. Dahil binaril nga nito ang salamin ay di niya ito nagawa. Kinabukasan sa paralan, sa algebra, sa klase ni Dance ay nagpa-special exam bigla ang kanilang teacher. At sa mga oras na yun ay absent si Justin, ang baklang kaibigan nito na matalino sa math. At sabi nito sa kanyang sarili, pambihira ka naman Justin no? Kailangan kita ngayon, sino magligtas sa akin? At ayun na nga, nagbigay na nga ng test paper ang teacher nila. At nang makita itong Dance ay natuwa ito dahil multiple choice lang naman ang isasagot. At sabi nito sa kanyang sarili, buti na lang multiple choice, madali lang ito sa akin. Bentot-bentot ko lang to at may code ako. Tama, pag bentot-bentot. At ayun na nga, sinagutan na nga ni Dance ang special exam nila na hanggang 50 items. At sabi nito, A, B, C, D ang isasagot ko, so dapat makachamba ako dito. Ano bang formulang gagamitin ko? Alam ko na. Sa number 1 to 10 ay lahat ng isasagot ko ay letter A. At sa 11 to 20 naman ay isasagot ko ay letter B. Saka sa number 20 to 30 naman ang isasagot ko ay letter C. Tapos sa number 30 to number 40 ang isasagot ko ay letter D. At sa 40 to 50 naman ay isasagot ko ay letter E. Talino ko talaga. At mabilis ngang natapos ni Dance at nauna ito sa lahat at ipinasa na nga niya ang sagot niya. At makaraan lang ilang minuto natapos na din ang mga classmate niya. At nang chinek nga mga ito ay nalaman na nga ng lahat ang score nila. At sabi ng teacher nila, congrats Dance, ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na score, 30 over 50. At nang matapos nga ang exam ay ibinigay na nga ng guro ang test paper nila na may grado. At sabi ni Dance sa kanyang sarili, chicken lang pala ang exam, ganun lang pala kadali, habang tumatawa ito na malakas. Habang tumatawa nga ito ay napansin nga ito ng teacher nila at pinalakpakan ulit si Dance. At sabi ng teacher nila, wow, congrats ulit sa iyo Dance. At nang matapos nga ang klase nila ay nakita ulit ang mga ito sa tambayan nila. At ipinagmalaki nga ni Dance ang nakuha ng score kay Sheena. At sabi nito, Bibo, tignan mo, ang galing ko diba? Ako ang may pinaka-highest score. At sabi naman ni Sheena,
Baka nagpatulong ka dun sa matalino mong baklang kaibigan. At sabi naman ni Dems, hindi babe absent siya at alam mo ba kung anong strategy ko? Ayan tingnan mo na makita mo. At yun na nga, labis ang tawa ni Sheena sa kanyang nakita at sabi nito, gago ka talaga babe, at tumatawa ito na malakas. At sabi naman ni Dens, ang ganda ng strategy ko diba? Ang ginawa ko, simula number 1 hanggang number 10 ay puro A's nagot ko. At number 11 to 20 naman ay letter B, tsaka 20 to 30 letter C, tsaka 30 to 40 ay letter D, tsaka 40 to 50 ay letter E, o diba? Ang talino ko diba? So believe ka na sa akin babe. At napatawa ulit si Sheena. Grabe ang wais mo talaga babe. Habang nagkakasiyahan ang lahat, ay nakita ulit ni Mike ang lalaking nakabangga niya at sabi nito sa kanyang sarili, dito rin pala nag-aaral ang lalaking ito. Samantala sa Anastasia naman at si Dave ay may sariling mundo at lumayo ito konti sa makasama nila. At sabi ng Anastasia, bakit tayo pumunta dito love? At sabi naman ni Dave, may ibibigay ako sa iyong napaka-importanting bagay. At sabi naman ni Anastasia, ano naman yun love? At sabi naman ni Dave, sana tanggapin mo ito Anastasia. At nang makita nga ito Anastasia ay nagulat siya sa kanya nakita at sabi nito, ano yan love, wedding ring? Magpropose ka na ba sa akin? At sabi naman ni Dave, kung pwede lang sana love ay nagpropose na ako matagal na. Pero hindi pa love dahil bawal pa. Kasi malayo pa ang lalakbay natin at may 4th year college pa tayo. At nais kong ibigay sa iyo itong promising ring. At sabi naman ni Anastasia, promising ring? At sabi naman ni Dave, Anastasia, ang promising ring na ito ang simbolo ng pagiging tapat natin sa isa't isa. Na kahit anong mangyari ay di na tayo pwedeng ma-inlove o magkagusto pa sa iba. At ito ang tinatawag na promising ring. Ang magiging daan para sa iba pang singsing pang darating sa hinaharap. At nang isinuot na nga ito ni Dave sa mga kamay ni Anastasia, ay masayang masaya si Anastasia at sabi nito, salamat love. At ang isang singsing naman ay isinuot ni Anastasia sa mga kamay ni Dave. Kaya meron na silang dalawa na couple promising ring. At nang malaman ito ng City Boys at Angels ay labis ang saya nito at nagsisigawan. At sabi naman ni Jane, sana all may sing-sing. Sana ako rin bigyan din ako dito ng isa sa mga kasama nating lalaki ng promising ring or wedding ring, sabay sabi joke. At nagtatawanan ang lahat sa kanilang narinig. At nagseriso bigla si Dave at sabi nito, yung mga babae ay dito kayo. At nagulat ang lahat dahil pinatabi ng lahat ni Dave ang mga babae maliban kay Anastasia at pinaharap ang mga ito sa kapares nila maliban kay Mike at dahil wala nga kapares ito ay nauna na itong inilabas ang promising ring at sabi nito, dahil may promising ring na ako na binigay ni Young Master at wala akong pares na bibigyan ay i-safety ko muna ito para sa karapat-dapat na tao na bibigyan ko. At ayun na nga, napasabi na lang si Cheryl, anong pakulo ba ito Young Master? Habang tumatawa ito at ayun na nga, sabi ni Dave, guys, kayo nang bahala. Ng mga oras na yun, ay nauna na nga itong si Rock at sabi, Che, ang promise ring nito ay nangangako ako na di na ako titingin sa iba pang babae. At patuloy akong maging loyal sa'yo. Si Dens naman ang sumunod at sabi nito, babe, ang promising ring na ito ang magsasabi na di talaga ako pwede mababae. At sabi naman ni Sheena, buti naman babe, kasi bubu ka sa mat. Madiscourage sila sa'yo pag nalaman nila na bubu ka sa mat, sabay sabi joke. At nagtatawanan ang lahat. Si Abo naman ang sumunod at sabi nito, Muchi, ang promise ring na ito ay simbolo ng aking sobrang pagmamahal sa'yo. At sana pagbigyan mo ko na mahalikan ko ang mga labi mo. Sabay sabi joke. At natawa na lang si Peachy sa kanyang narinig. Si Kira naman ay seryosong sinabi kay Cheryl, alam ko di pa tayo pero ang promising ring na ito ang magpapatunay na kapag suot mo ito at kung ano man ang mangyari sa akin na sana walang mangyaring masama gaya ng iniisip mo, ay tignan mo na lang ang singsing na ito para malala mo ako lagi. At si Jake naman ay binigyan ng promising ring si Jane at sabi nito, alam mo Jane, ay first time kong gagawin ito pero sana ay tanggapin mo ang promising ring na ito kahit magkaibigan na tayo. At sabi naman ni Jane, ikaw lang naman nagsasabi na kaibigan, ready na ako. Habang tumatawa ito at sabi ni Jake, sana patuloy pa rin tayong maging kaibigan. At kung umabot man tayo sa more than friends ay
Yan ang ating alamin habang nakangiti na lang itong si Jake. At ayun na nga, masayang masaya ang lahat ng mga araw na yun. Sa kabilang banda naman sa lungga ng Red Spider ay patuloy ang paghahanap ni Chosen One ng ebidensya o litrato sa pinuno nila para ipakita kay Dave, pero wala talaga itong makita. Hanggang sa may nakita nga itong maliit na espasyo at may daanan ito sa sikretong lugar. Pero na makita niya may maraming kamera na nakapaligid dito ay dito tumuloy at nagkukunwaring sumisipa at nagsasanay at sabi nito sa kanyang sarili, sigurado ako may importanteng impormasyon dyan kasi di naman yan lalagyan ng CCTV kung wala. Kailangan malaman agad ito ni Young Master. Sa bagay, pwede ako pumunta sa family ko bukas at hahanap na lang ako ng pagkakataon. At maya-maya lang ay dumating na nga ang pinuno nila at nagpaalam itong si Chosen One sa puntahan niya ang family niya kasi namimiss niya nga niya ito. At pumayag naman agad ang pinuno nila at nagingi ito ng advance para di halata na may binabalak siya. At sabi nito sa pinuno nila, baka naman pinuno, pwede akong mag-advance sa inyo. Ibigay ko lang sa pinaka-importanting tao sa buhay ko. At ayun na nga, nagbigay naman agad ang pinuno nila. At nang matapos nga ang meeting ng Red Spider ay umuwi na nga ang mga ito. Si Chosen One nga ay nagpaiba ng direksyon at pupunta ito sa kanyang pamilya. At habang papauwi ito ay hinay-hinay lang ito at di nagpahalata kasi pakarandam niya ay under observation pa rin siya at tama nga ang hinala ni Chosen One. Dahil sinusundan nga siya ni Shadow ng palihim. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Sino itong mamamaalam na kasamahan nila Dave? Yan ang ating alamin sa part 25. Kung di ka pa nakasubscribe ay please subscribe, like, share at comment. Once again, this is Seismic TV, mag-iwan na salitang peace out.